Sa panahon ng Semana Santa, marami ang kumakapit sa panalangin at umaasa sa himala. Gaya ng matandang babaeng ito na hindi makapagsalita mula nung na-stroke. Pero isang kakaibang paraan ng panggagamot ang ginawa sa kanya. Ginalaw-galaw ng albularyo ang kanyang tenga. Kinalikot ang kanyang bibig. At hinila-hila ang kanyang dila. Ilang sandali lang, Guwapo. Wapo. Maganda. Maganda. bigla siyang nakapagsalita. I love you. I love you. Ang pasyente namang ito na iika-ikang maglakad dahil din na stroke. Tapos dila. Where are you? Where are you, Tit? Matapos hilahin ng manggagamot ang kanyang dila, Nag-deal kami. Pumapalakad ko sa at magsalita, magkikiss sila ng asawa niya daw. At magsasabi, I love you, mama, sorry. Ayun, tuloy-tuloy pagaling mo, maging maayos ka karamdam mo, bigyan lakas at tos mahabang buhay. at dasalan, Pangalan ng asawa mo? Maria Cristina. Oh. Galing. hindi lang daw nakapagsalita. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na? Oh, lakad. Himala pang nakapaglakad ng hindi gumagamit ng tungkod. Ano man kanina makaganyan sa hindi? Oh, ano sabihin mo sa kanya? Okay na. No. Love you. May kasamang First treatment pa lang yun, nakalakad na. Ang nagpapasalin-salin dila ngayon na may kakayahang magpagaling ng mga na-stroke ng isang albularyo, Pangalan? Dante. maituturing nga bang milagro? Librado. Librado. Oh, yun. Wapo. Ang stroke patient na nakapagsalita, ang 70 anyos na si Rosemary mula San Jose, Batangas. Tuwan-tuwa ako at ako makakapagsalita na. Maayos na ako makakapagsalita. Na-stroke si Rosemary nito lang Enero. Sa diabetes niya. Pero ano lang, mild lang siya. Hindi po siya makatayo, hindi po siya makapagsalita. Gayon lamang siya. Hindi namin maintindihan. Pag may kailangan siya, gaganon lamang siya. Nagme-maintenance po. Napacheck up na po namin siya sa ospital. Lumala po siya. Hanggang sa dinala siya sa isang manggagamot na napanood nila online. Sabi ko, hanggat hindi ako ang nakakakita at nakakapatunay, hindi talaga ako naniniwala. Nung nasaksihan ko nga po, nung amaman ang ginamot, saka ako na kasi ako na mismo yung nakakita. I love you. Dito naman sa Laguna nakatira ang isa pang pasyente. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na? Oh, lakad. Ang mister ni Maria na si Gilberto na na-stroke daw nito lang nakaraang buwan. Inabot ng 234 yung blood pressure niya. Hindi talaga siya makalakad, no? Yung words niya, hindi talaga niya mabigkas. Dahil kapos, hindi raw nila na ipagpatuloy ang gamutan ni Gilberto sa ospital. Manalangin, aayos ka pa. Sa halip, lumapit sila sa albularyo na nag-viral. Pangalan? Boy. Oh. Pangalan ng asawa mo? Maria Cristina. Oh. Galing. Nakapagsalita na po ako. Pinalakan niya ako. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na? Oh, lakad. Nagulat ako eh. Nung pagtayo ko, nakalakad ako. Hindi na ako ninalayan. Diba? Hindi man diretso totally, pero yung dating baluktot, makakapagsalita talaga. Ang manggagamot na di umano nakapagpagaling sa stroke patients na sina Rosemary at Gilberto, si Ken na nagpapakilala bilang Warrior of God. Alas 7 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga pasyente. Sa bahay ni Ken sa Batangas, karamihan sa mga nakapila na stroke. Na mild stroke po kasi yung asawa ko. Nakikita ko lang din po sa online. Kaya yun, sumubok din po ako. Subok lang kung may gumaling. Hindi naman masama maniwala eh. Diba? Sa dami ng pasyenteng gustong magpagamot kay Ken, inilista nila ang mga pangalan sa logbook. Melissa! Pasok po. Wait lang po. Telma! Pagpatak ng alas 9 ng umaga,
lumabas na ang kanilang pakay, ang manggagamot na si Ken. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Manalangin sa Panginoon Diyos, may mahal sa lahat. Ang pasyente po natin, umaabot po ng 300, 400 araw-araw. Tatapos po akong sobrang dami na talaga, alas 11 ng gabi. Ito po ay Quadrabel. Ginagamit kong cleansing sa mga baklas na sakit. So ito pong baston po ay yan. Bawat po tipak po niyan ay may dasal po yan. Pagsama-sama po, mas powerful ang ginamo at mas mabilis po maging maayos. Ang pinakamakapangyarihan daw sa kanyang mga instrumento, ang medalyong ito na pamana pa raw ng kanyang lolo. Dala ko po lagi proteksyon sa pangkalahatan. Kabilang sa mga pumila nung umagang yon, ang lolo't lola ni Zeke na sina Marino at Lisa na parehong na-stroke. Almost 3 weeks na po siyang na-stroke. Kasi problema ko, ma'am, na makalakad ako. Kasi kung hihintayin pa namin yung therapy niya, baka biglang lumala. Kaya nag-take risk po kami pumunta rito. Unang sinuri ni Ken si Lolo Marino dahil hirap siyang maglakad, inakay pa, papasok. Okay, 1, 2, pangatlo. Bukas mo to, bukas mo to. Bukas mo to. May blood clot din siya. Ayaw po ng patient ng magpahatak ng dila. No, hindi po natin pipilit yan kung ayaw ng pasyente. Sinubukan siyang palakarin. Inen? Sige po, lakad po tayo. Ayun po. So kanina po, hindi po yan makalakad ng walang alalay at sungkod. Lakad po tayo. Na-shock po kami. Halos kanina, alalay po talaga eh. Ngayon, di na kailangan. Excited na nga po mo eh. No, saglit lang. Saglit lang. Sunod na ginamot ni Ken si Lola Lisa. Pero dahil namamanas ang kanyang mga paa, hindi pa raw ito pwedeng gamutin. Dadasalan lang po natin para umukay at malunasan po ang pagmamanas niya. So titignan natin na sa pagbalik nila, umukay ang manas. Gayunman, ang problema naman daw ni Lola Lisa sa pagsasalita, kaya niya raw remedyohan. Relax mo bibig. Isa pa. Relax lang. I-relax mo lang para hindi masakit. Hanggang sa ang kanyang pagsasalita. Ilang taong ka na? 60 years old. Oh, yun. Pangalan mo? Sayo na Torillo. Biglang umayos. Marino. Marino. I love you. I love you. Marino. Marino. Ilang taon na si tatay? 67. Salamat po. Imbis na tabihin ang dila ko, hindi na. Si Ken nagmula raw sa pamilya ng mga manggagamot. 9 years old pa lang po ako, marunong na po ako namanap po hanggang nadala ko po. Kaya hinihila po natin para makasalita ng ayos o mag-release po ang mga naipit na ugat sa tang nila. Exhale. Kinakapa po natin na maayos ang mga bones nila. Minamassage ko o tinatherapy ko mabuti. Dahil naging word of mouth daw ang estilo niya ng panggagamot. Relax mo, relax. And Si Ken, naimbitahan din ng iba niyang mga pasyente abroad. wala naman tayo ginawa, di ba? Dito mo. Pagpag mo. Pagpag mo. Bero, tagal sa dila ko, bero sa dila. Grabe. Tagal. Hindi po ako nag-aral sa therapist na any medical course. Kung gifted ka po na binigay ng Panginoon Diyos, may mga gumagabay sa'yo kung ano ang tama na gagawin mo. Ang panggagamot po natin ay walang bayad. Diyan po may donation box po tayo, pero hindi po yan sampilitan. Pag ang lahat po na nakolekta po namin sa donation, ay binibigay po namin charity. Pero paglilinaw ni Ken, hindi lahat ng may sakit kaya niyang gamutin. Gaya ng kaso ng pasyente niyang si Marlon na na-stroke din. Dumayo pa mula Dasmariñas, Cavite. Nagpapacheck up siya, pero hindi siya nagpapa-therapy kasi nag-inquire nga ako sa therapy, ang mahal nga. 1,000 to 2,500 daw ang per session. Dito, itatry namin yun nga, pag baka biglang gumaling siya. Pero matapos hila-hilahin ni Ken ang dila ni Marlon, Guwapo! Guwapo! hindi pa rin ito nakapagsalita. May damage po sa
papunta sa brain niya. Kahit hilahin natin itong hilahin ng dila, hindi po ito makakapagsalita kasi maaayos naman po yan, pero sequence po o set by set po. Wala pang nabago. Kahit wala pang kasiguraduhan, babalik pa rin kami. Ngunit posible nga bang magamot ang mga taong na stroke sa pamamagitan lang ng paghilot at paghila sa dila? Labas mo nga dila mo. Yun, umaba na. Yung procedure ng paghihila ng dila, pagmamassage ng jaw, hindi siya makakapag-improve ng pananalita mo. The brain recovers on its own. We call it a neuroplasticity. Pwede kang mag-improve. Practice ka lang magsalita. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na? Oh, lakad. Yung massage, I really doubt na it will cause a big improvement on walking. Na baka parang na-boost lang yung isip nila na you're healed or you're cured, maglakad ka na, magsalita ka na. So parang placebo, pero yung real recovery ng stroke, hindi siya in an instant. Paalala ng mga eksperto, ang pamamaraang ito napaka-delikado. Kasi yung tongue natin, maraming blood vessels yan, madaming nerve. Pag nahila mo ng malakas, pwedeng mag-bleed, pwedeng mamaga yung tongue, o yung mga nerves ma-deactivate, hindi ka na makakalasa. And sa paghihilot naman, if you don't know the anatomy, pwede kang magka-dislocation, fracture, muscle inflammation, injury. Kung gusto mong mapabilis yung recovery sa stroke, maganda ring mag-consult sa physical therapist, sa speech therapist. Respeto din po tayo sa mga doktor po natin at sa mga eksperto natin kasi pinag-aralan din po nila yan. Pero ako bilang isang faith healer po, alam ko po at sapat na po sa akin ang gabay ng Panginoon Diyos. Poverty may be one because of the notion na iniisip nila mahal magpa-ospital. Kung limitado man ngayon ay unti-unti nating palalawakin ang serbisyong medikal, lalo na sa rehabilitation. Ngayong Kwaresma, kung kailan marami ang naghahangad ng milagro. Oh, lakad. At kumakapit sa kanilang pananampalataya, umaasa ang marami na balang araw ang ating kalusugan hindi na kailangang iasa pa sa himala. I love you. I love you. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.